Sa mga kuweba, nakakatuklas sa mga arkeologo ng mga buto ng mga sinaunang tao na may mga marka ng kutsilyo tulad ng mga matatagpuan sa mga buto ng mga kinain na hayop. Ang ating mga ninuno ay kumakain sa isa't isa at ginagawa ito ng regular sa loob ng libu-libong taon na may ebidensya ng kanibalismo na natagpuan sa buong mundo mula Europa hanggang Asya. Ang mga buto ay nagpapakita ng mga gasgas mula sa mga kutsilyong bato. Ang mga buto ay pinaghihiwa gamit ang mga martilyo upang sipsipin ang mga utak. Ang mga bungo ay dinudurog at kinakamot hanggang sa kuminang ang loob. Pinagtatalunan ng mga siyentipiko ang mga dahilan para dito, kung kinakain ba nila ang mahihina at may sakit dahil sa gutom o kung ito ay isang ritual pagkatapos talunin ng isang kaaway. Ngunit nananatili ang katotohanan, kinakain ng mga taong kumakain ng kuweba ang kanilang mga kapwa-tribo, kabilang ang mga kababaihan at mga bata. Ang ilang mga buto ng mga bata ay may mas maraming marka ng ngipin kaysa sa mga marka ng kutsilyo. Nakaligtas sa mga taong kuweba sa panahon ng yelo nang ang temperatura ay bumaba sa -40 degrees Celsius at ang makakapal na mga glacier ay natakpan ng kalahati ng Europa. Ang taglamig ay tumagal ng 9 na buwan, ang nyebe ay hindi natunaw kahit sa tag-araw at ang temperatura ay tumaas sa pinakamataas na dagdag 5 degrees Celsius doon nanirahan ng ating mga ninuno. Ang karaniwang tao ay namamatay sa edad na 25 hanggang 30 taon dahil sa mga pinsala sa pangangaso, gutom, sipon o impeksyon. Tanging ang pinakamaswerte lamang ang nakaligtas hanggang sa pagtanda. Ang mga nabuhay hanggang 40 ay itinuturing na matanda, kakaunti ang nabuhay upang makitang buhay ang kanilang mga apo. Ang bawat araw ay isang pakikibaka para mabuhay, kung saan ang isang pagkakamali sa pangangaso o isang malamig na gabi na walang apoy ay nangangahulugan ng pagkamatay ng buong pamilya. Kapag pinag-uusapan ng mga tao ang mga taong nasa kuweba, tinutukoy nila ang ilang iba't ibang uri ng hayop na nabuhay sa planeta ng sabay-sabay 10,000 taon na ang nakalilipas. Ang pinakasikat ay ang mga Neanderthal, matipuno at napakalakas, nanirahan sila sa Europa sa loob ng 200,000 taon at namatay 40,000 taon na ang nakalilipas. Ang mga modernong tao ay nagmula sa Africa at unti-unting nanirahan sa buong planeta, lumipat o nakipag-ugnayan sa iba pang sinaunang uri ng tao sa daan. Mayroon ding mga Denisovan sa mga bundok ng Asya at mga duwendeng tao na wala pang 1 metro ang taas sa mga isla. Ang ilang mga uri ng hayop ay ngayon lamang natutuklasan sa pamamagitan ng mga piraso ng buto. Ang lahat ng mga uri ng hayop na ito ay nagkita, naglaban, nakipagkalakalan at nagbahagi pa ng mga anak. Ito ay isang planeta kung saan maraming uri ng tao ang nagbahagi sa iisang teritoryo. 50,000 taon na ang nakalilipas, isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nangyari sa Europa at Asya. Iba't ibang uri ng tao ang nagkita-kita at nagpasya kung paano mamuhay. Nang dumating ang mga modernong tao sa Europa, ang mga Neanderthal ay namamahala na sa loob ng 200,000 taon, alam ang bawat kuweba at bawat landas. Napatunayan ng mga siyentipiko na ang mga uring ito ay pumasok sa mga romantikong relasyon at nagbahagi ng mga anak dahil nananatili pa rin ang mga gene ng Neanderthal sa ating DNA. Iba-iba ang mga engkwentrong ito, sa ilan, mapayapa silang nagpalitan ng mga kagamitan at kaalaman, habang sa iba, lumaban sila hanggang kamatayan para sa mga lugar ng pangangaso at mga mapagkukunan ng tubig. Isipin mong nakatagpo ka ng isang nilalang sa kagubatan, parang tao ngunit naiiba, na may napakalaking taluktok ng noo at hindi alam kung ito ay kaibigan o kaaway. Taliwas sa popular na alamat, ang mga sinaunang tao ay bihirang manirahan ng permanente sa mga kuweba. Ang mga ito ay pansamantalang silungan tuwing malamig na taglamig. Sa halos buong taon, nagtayo sila ng mga bahay mula sa mga buto, balat at sanga ng mammoth. Ang mga istrukturang ito ay matibay, mainit at madaling ilipat para sa buhay pag-alagala. Sa isa sa mga naturang bahay, natagpuan ng mga arkeologo ang mga buto ng 75 mammoth, 3 metrong taas na pader, isang gitnang furry place at isang pamilyang may 10 miyembro na naninirahan doon. Inabot ng ilang buwan ang paggawa upang maitayo ang isang bahay, ngunit ang apoy sa loob ay nagpapanatili ng temperaturang 15 degrees Celsius, 53 degrees Fahrenheit kahit nasa matinding lamig sa labas. Ang mga kuweba ay ginamit bilang mga pasilidad ng imbakan ng karne, mga maternity ward at mga lugar ng ritual at libingan, ngunit hindi bilang permanenteng tahanan dahil sa kahalumigmigan at mga mandaragit. Ang isang mammoth ay tumitimbang ng 6 na tonelada, may taas na 4 na metro, at kayang pumatay ng isang tao sa isang suntok lang sa katawan nito, ngunit natuto ang mga tao na patayin ang mga ito. Nangaso sila ng grupo-grupo ng 30, itinataboy ang halimaw sa bangin o hukay, pagkatapos ay sinasaksak ito sa tiyan ng maraming oras gamit ang mga sibat hanggang sa magdugo ito hanggang sa mamatay. Ang isang napatay na mammoth ay nagpapakain sa isang tribo sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan. Nagtayo sila ng mga bahay mula sa mga buto nito, gumagawa ng damit mula sa balat nito, ginagawang panggatong ang taba nito, at walang itinatapon. Ang pangangaso ay nakamamatay, bawat ikatlong mangangaso ay namamatay na dinurog ng sugatang hayop, ngunit kung walang karne, ang buong tribo ay namamatay sa taglamig. Pagkatapos ng isang matagumpay na pangangaso, nagdaos sila ng isang piging na tumagal ng ilang araw, kumain hanggang sa kanilang mabusog dahil hindi nila alam kung kailan darating ang susunod na pagpatay.
Ang karne ay pinausukan at pinapalamig. 400,000 taon na ang nakalilipas, pinaamo ng mga tao ang apoy at binago nito ang lahat. Mas mahalaga ito kaysa sa pag-imbento ng gulong o pagsusulat. Ang apoy ay nagbibigay ng init upang manatiling mainit sa gabi, itinataboy ang mga mandaragit, pinatay ang mga parasito sa karne, at pinalambot ang pagkain na nagpoprotekta sa mga ngipin mula sa mabilis na pagkabulok. Kinakain ng mga taong kumakain ng kuweba ang lahat ng gumagalaw o tumutubo, mga mammoth, USA, kabayo, isda, ibon, ahas, palaka, larva, bulate, ugat, kabute, berry, at mani. Ang utak ay isang espesyal na delicacy, kinakain nila ito ng hilaw, diretso mula sa sirang bungo dahil naglalaman ito ng pinakamataas na konsentrasyon ng taba at ang taba ay mahalaga para mabuhay sa lamig. Kapag ang pangangaso ay tumatagal ng ilang linggo, kumakain sila ng balat ng puno at mga sinturong katad mula sa mga damit, dinudurog ang mga buto hanggang maging pulbos at gumagawa ng sopas, mas mabilis na namamatay ang gutom kaysa sa lamig. Sa 10 anak na ipinanganak ng mga taong kuweba, 5 ang nabuhay hanggang sa pagtanda, kalahati ang namatay bago mag-5 taong gulang. Ang mga sanggol ay namatay dahil sa kaunting impeksyon, sipon, pagtatae, o nagnanaknak na kalmo. Walang mga gamot, mga halamang gamot lamang na bihirang makatulong. Maraming anak ang ipinanganak ng mga babae dahil alam nilang karamihan ay mamamatay. Ito lamang ang paraan upang mapanatili ang tribo, kung hindi, sa loob ng isang henerasyon, lahat ay mamamatay. Nakahanap ang mga arkeologo ng maliliit na kalansay na may mga palatandaan ng bali, malnutrisyon, at sakit. Ang pagkabata libu-libong taon na ang nakalilipas sa isang bangungot ayon sa pamantayan ngayon. Inilibing ng mga magulang ang kanilang mga anak sa mga kuweba, naglalagay ng mga larwang bato at buto sa malapit na nagpapakita na mahal nila ang mga ito tulad ng pagmamahal natin sa ating mga anak. 40,000 taong gulang na mga guhit ang napreserba sa malalalim na kuweba ng Europa, bison, kabayo, mammoth, bakas ng kamay, at kakaibang mga simbolo. Ang mga artista ay nagtrabaho sa ganap na kadiliman gamit ang mga sulog, gamit ang pinturang gawa sa pulang ochre, itim na uling, at taba ng hayop, nagpipinta gamit ang kanilang mga daliri o hinihipan ang mga buto. Ang ilan sa mga guhit ay nasa mga siwang na napakakitid na maaari mo lamang itong ipasok ng nakatihaya, ngunit ang mga tao ay umaakyat pa rin sa mga ito para sa sining o ritual. Marahil ang mga ito ay mga sagradong lugar kung saan nakikipag-usap ang mga shaman sa mga espiritu ng hayop bago ang isang pangangaso o mga lugar ng pagsasanay para sa mga batang mangangaso. Pinatutunayan ng mga pinta na ito na ang mga taong kuweba ay hindi mga pipi na mababangis, kundi mga nag-iisip na nilalang na may masalimuot na kultura at imahinasyon tulad ng sa atin. Nahuhukay ng mga arkeologo ang mga 10,000 taong gulang na libingan na naglalaman ng daan-daang kalansay na may mga bali-belang bungo at mga bali-bali na buto. Ito ang mga labi ng mga aktwal na digmaan sa pagitan ng mga tribo para sa teritoryo, tubig, at pagkain. Pinatay ng mga natalo ang lahat, kabilang ang mga matatanda, kababaihan, at mga bata. Ang mga buto ay may mga sugat mula sa mga palakol na bato, mga bali-belang bungo, mga bali-belang kamay na ginagamit upang ipagtanggol ang kanilang sarili, at mga palaso na nakabaon sa pagitan ng mga tadyang. Kinuha ng mga nagwagi ang lahat ng ari-arian ng mga kaaway, dinala ang mga kabataang babae bilang mga bihag at itinapon ang mga bangkay ng mga patay sa mga hukay na walang inililibing bilang parusa. Ang mga digmaan ay napakalupit kaya't ang buong tribo ay naglaho magpakailanman sa ibabaw ng lupa, walang iniwang mga inapo at walang sino man ang nakaalala man lang sa kanilang mga pangalan. Ang mga taong nasa kuweba ay nagsagawa ng pagputol ng mga braso at binti gamit ang mga kutsilyong bato nang walang anumang anestesya at ang ilang mga pasyente ay nakaligtas. Ang mga gumaling na bali at pinutol na mga paa at kamay ay matatagpuan sa mga kalansay na nagpapahiwatig na may isang taong nag-alaga sa mga sugatan sa loob ng ilang buwan habang hindi sila nakakapangaso. Ang mga sugat ay ginagamot gamit ang mga halamang gamot, nilagyan ng luwad at abo ng apoy, ang mga buto ay gumaling ng baluktot at ang sakit ay tiniis dahil wala ng ibang pagpipilian. Ngunit ang mga taong ito rin ang nag-alaga sa mga patay, inililibing sila kasama ng mga armas at alahas at nagbibigay ng pagkain para sa paglalakbay patungo sa kabilang buhay. Sa isang kuweba, isang 60,000 taong gulang na kalansay ng Neanderthal ang natagpuan sa isang kama ng mga bulaklak na nagpapahiwatig na sila ay nagmamahal at nagdadalamhati tulad ng mga modernong tao. Ang mga taong kumakain ng kuweba ay nanirahan sa mga tribo na may 30 hanggang 50 katao, magkakasamang pamilya dahil imposibleng mabuhay ng mag-isa. Ang mga kapareha ay pinipili batay sa lakas at kalusugan. Ang isang lalaki ay kailangang maging isang mahusay na mangangaso, ang isang babae ay kailangang manganak ng malulusog na anak. Ito ay usapin ng kaligtasan, hindi pag-ibig. Ang mga bata ay lumaki sa ilalim ng pangangalaga ng buong tribo, natutong manggaso at mangalap ng mga halaman mula sa edad na 5.
Ang kaalaman ay naipasa ng pasalita at sa pamamagitan ng demonstrasyon, walang mga paaralan. 30,000 taon na ang nakalilipas, inaalagaan ng mga tao ang mga unang lobo, tumutulong sila sa pangangaso, binabantayan ng kampo sa gabi, kumakain ng mga natira, at nagbabala tungkol sa mga mandaragit gamit ang kanilang mga tahol. Unti-unti, ang mga lobo ay naging bahagi ng pamilya, natutulog sa tabi ng apuyan kasama ang mga bata, at sa loob ng libu-libong taon, sila ay umunlad at naging mga aso, ang unang hayop na inaalagaan ng mga tao. 2.5 milyong taon na ang nakalilipas, lumitaw ang mga unang kagamitan, mga simpleng matutulis na bato para sa paghiwa ng karne at pagbasag ng mga buto para sa utak ng buto. Sa bawat milenyo, ang mga kagamitan ay naging mas sopistikado, mga sibat na may mga dulong bato, mga kutsilyo, mga pangkayod ng balat, mga karayom ng buto para sa pananahi ng mga damit. 300,000 taon na ang nakalilipas, ang mga tao ay nakabuo ng pagsasalita at ang kaalaman ay nipapasa na ngayon hindi lamang sa pamamagitan ng demonstrasyon kundi pati na rin sa pamamagitan ng mga salita na nagpapahintulot sa mga pangangaso na planuhin ng maaga. Ang pagsasalita ay nagbigay ng malaking kalamangan, ngayon ay masasabi na ng isang matandang lalaki sa mga bata kung saan matatagpuan ang mga USA, kung paano iiwasan ang panganib at kung aling mga halaman ang nakalalason. Ang mga tribo kung saan ang mga tao ay mas mahusay sa pakikipag-usap at pagbabahagi ng kaalaman ay mas madalas na nabubuhay, kaya ang mga matatalino at madaldal ay nagpapasa ng kanilang mga gene. 70,000 taon na ang nakalilipas, isang maliit na grupo ng mga tao ang umalis sa Africa at unti-unting kumalat sa bawat kontinente maliban sa Antarctica. Naglakad sila sa mga desyerto na walang tubig, nagraft sa mga kipot ng dagat at tumawid sa mga glacier na gumagalaw sa bilis na 1 kilometro bawat taon. Narating nila ang Australia 60,000 taon na ang nakalilipas, tumatawid sa karagatan. Narating nila ang Amerika 15,000 taon na ang nakalilipas, tumatawid sa isang nagyayelong kipot sa pagitan ng mga kontinente. Ang bawat henerasyon ay naglakad ng ilang kilometro pa upang maghanap ng pagkain. Ang mga bata ay ipinanganak at namatay sa daan, ngunit ang tribo ay sumulong, siglo pagkatapos ng siglo. Ito ang pinakadakilang paglalakbay sa kasaysayan ng tao. Ang ating mga ninuno ay naglakad mula Africa hanggang sa pinakamalayong bahagi ng planeta, nanirahan sa bawat sulok ng mundo. 40,000 taon na ang nakalilipas, tuluyang naglaho ang mga Neanderthal pagkatapos ng 200,000 taon ng matagumpay na pag-iral sa Europa at Asia. Pinagdedebatihan pa rin ng mga siyentipiko kung ano ang pumatay sa kanila, kompetisyon sa mga modernong tao para sa pagkain, pagbabago ng klima, sakit o lahat ng tatlo. Ang mga modernong tao ay mas matalino sa pagpaplano, mas mahusay na nagtrabaho sa malalaking grupo, at nakabuo ng mas sopistikadong mga armas na nagbigay sa kanila ng kalamangan. Ang mga huling Neanderthal ay nakaligtas sa maliliit at nakahiwalay na mga grupo sa mga kuweba sa Timog Europa hanggang sa tuluyan silang namatay. Marahil ang mga modernong tao ay mas agresibo lamang at nilipol ang kanilang mga kakumpetensya sa mga digmaan, o marahil ang mga Neanderthal ay nagpakasal sa iba. Ang bawat modernong tao, maliban sa mga naninirahan sa Africa, ay naglalaman ng 2 hanggang 4% DNA ng Neanderthal, patunay na ang ating mga ninuno ay nagsama-sama. Ang ilang gene ng Neanderthal ay nakakatulong sa atin ngayon, pinapalakas nila ang ating resistensya laban sa sakit, naiimpluwensyahan ng kulay ng balat, tinutulungan tayong tunawin ang mga matatabang pagkain, at pinoprotektahan tayo mula sa lamig. Mula sa mga taong kuweba, minana natin ang kakayahang magtrabaho ng sama-sama, lumikha ng mga kagamitan, magplano para sa hinaharap, mag-alaga sa mahihina, maglibing ng mga patay, at gumuhit. Sa tuwing magsisindi ka ng apoy sa kagubatan, haplos ng aso, o magpipinta ng larawan, inuulit mo ang mga kilos na ginawa ng iyong mga ninuno libu-libong taon na ang nakalilipas. Kung nahanap mo itong kawili-wili, mag-subscribe upang hindi mo makaligtaan ang mga bagong episode. Pinapanatili naming maikli at diretso ang lahat.